paghupa naman ng baha, hindi naman natapos ang kalbaryo ng ilan dahil sa pagtama ng sakit na leptospirosis. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit, ramdam din ang kakulangan sa mga healthcare workers sa ilang pampublikong ospital. Paano lalabanan ang pagkalat ng nakakamatay na sakit? Yan ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni June Veneracion at Maki Pulido sa Reporter's Notebook. Sa San Lazaro Hospital, umabot sa 88 ang leptospirosis patients ang dinala sa kanilang emergency room at na-admit itong August 13. Dahil sa dami ng pasyente, gumawa na ng emergency room extension ng ospital sa ward na ito. 7 pasyente ang ginagamot. Sila ang itinuturing ng mga doktor na moderate to severe ang kondisyon. Ang iba, tinubuhan na dahil tinamaan na raw ang kanilang mga baga. Dito namin nakilala si Christian Bunalayaw, 22 taong gulang. Pangalawang araw pa lang daw niya sa ospital. Pero dahil kumalat na ang bakterya na dala ng leptospirosis sa kanyang katawan, tinamaan na rin ang kanyang kidney. Dahil dito, kinailangan na niyang magdialysis. Medyo kinabahan po, tapos tinatanong ko lang po sa kanila, sa mga kasama ko, kung kaya pa kayang gamutin kasi magdadalawang linggo na. Ang mga bahay na ito sa Kaingin Road, Quezon City, halos bubong na lang ang makikita dahil sa taas ng baha. Ang isang tanod ng barangay na si Reynaldo Dimal, napilitang lumusong para bantayan ang pagtaas ng baha at tulungan ang mga kapitbahay. Sunod na inasikaso ni Reynaldo ang kanilang bahay. Nasugatan ka, tapos lumulusong ka dyan. Pagkatapos ng baha, nasa ospital ka na. Makalipas ang 2 linggo, isinugod si Reynaldo sa ospital nang lagnatin at makaramdam ng panghihina. Daga ang main carrier ng bakterya na tinatawag na Leptospira na siyang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Ang ihi ng daga na kontaminado ng bakterya maaring humalo sa tubig baha. Ang bakterya posibleng makapasok sa bukas na parte ng katawan katulad ng mata, bibig, ilong, tenga at mga open wounds o sugat. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kidney, liver failure, hirap sa paghinga, at sa ilang pagkakataon, ang pagkamatay. Ngayong 2024, umabot na sa 244 ang naitalang fatalities o namatay dahil sa leptospirosis. Para puksain ang mga daga at maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis, ang ilang lugar sa Metro Manila nagpatupad ng programa para mabawasan at makontrol ang mga ito. Sa isang barangay naman sa Parañaque, 2 kilong bigas ang kapalit ng bawat dagang mahuhuli ng mga residente. Pinaigting nila ang kanilang programa matapos mamatay ang isang barangay tanod dahil sa leptospirosis. Pero hindi raw tuluyang mapupuksa ang leptospirosis kung hindi masosolusyonan ang ugat ng problema. Dahil kahit gaano raw karami ang mahuhuling daga, kung hindi naman mapipigilan ang pagbaha, hindi rin daw matatapos ang problema. Kaya mahalaga na bigyang prioridad ang pagkakaroon ng maayos na flood control projects at epektibong waste management program sa bansa.